At purihin ang Panginoon na tayo ay naririto upang mag-aral ng kanyang salita. So sa umagang ito ay, bago ko i-discuss ang ating topic, sinusubukan kong i-update itong aking presentation. At para ma-update ko siya, kailangan kong kumonek sa internet. So yung internet ko, ang gamit ko yung cellphone ko. For several minutes kanina, siguro mahigit sa 30 minutes akong sumusubok na i-connect. Ni-restart ko yung laptop ko, ni-restart ko yung cellphone ko, ni-restart ko ulit yung laptop ko, ni-restart ko ulit yung cellphone ko. And the Wi-Fi, yung hotspot, hindi siya mabasa nitong laptop ko. So, ang suspetsa ko is may problema yung laptop ko. It's either laptop or yung cellphone. Pero pagtingin ko naman dito sa laptop, nakakasagap naman siya ng signal ng ibang Wi-Fi. Pero hindi niya mabasa yung sa Wi-Fi ko. Pagtingin ko naman dun sa cellphone ko, nakaka-connect naman sa kanya yung ibang device, pero itong laptop ko hindi. Sabi ko, sinasabotahe tayo ng kaaway. Pero sabi ko, dumating yung asawa ko, sabi ko, may problema ito, hindi nakaka-connect. Subukan natin yung cellphone mo. Kasi kung may problema yung laptop ko, hindi makaka-connect dun sa cellphone niya. Nung nag-open siya ng kanyang hotspot, naka-connect naman ako. Tapos sabi ko, i-connect mo yung cellphone mo dun sa cellphone ko, naka-connect naman siya. And later on, naka-connect din yung aking laptop dun sa aking hotspot. So, anuman ang indication nun. But I prayed na sabi ko, Panginoon, mas makapangyarihan ka sa kaaway. Kung meron siyang plano na wag kong magamit itong laptop ng maayos, ay kayang-kaya mo siya pigilan. And praise God po, bago tayo magsimula, ay nagawa ko po itong presentation. So kung ano man yung challenges, that would mean there's an important detail of this study that the enemy doesn't want our listeners to listen to. So the title is The Chronicles on how the foundation of faith was established. Paano ba naitatag ang pundasyon ng pananampalataya ng Seventh-day Adventist Church? Now, most of us have been a Seventh-day Adventist after 1981. Tama po ba? At maraming tao dito na hindi pa pinapanganak ng 1981. So I was born on 1981. Uncle Jim, when are you born? 1943. So you were able to become an Adventist during sa time na hindi pa nagpapalit ng you were able to become an Adventist before the fundamental belief was changed. Yes. Yes, okay. No. Oh. No, just that. So you became an Adventist after 1981? You're not a born Adventist. How about you, Uncle Darrell? I was born 1960. You're Adventist? I was born. My father is born. Okay, so only few people here. How about you, Tatay Rolly? Are you born Adventist? Yes, so you were born before the change of the fundamental beliefs. So the problem is, most of the generation today are not aware that prior to the change of the fundamental beliefs, there is already a fundamental principle that was established during the time of our pioneers. And this is what we are going to study, how the fundamental principles was established during their time. So tatagalogin ko, marami sa mga buhay na Adventista ngayon ay hindi nalalaman na bago nagkaroon ng fundamental beliefs noong 1981 ay meron ng fundamental principle na nauna. So kaya ang ginagawa po natin ngayon ay sinisikap nating ipaalam sa mga Adventista ano ang sinaunang paniniwala ng mga Adventista bago nagkaroon ng pagpalit ng paniniwala. So ang ating layunin ay hindi upang kumbinsihin ng sino man na tayo ang tama.
Ang layunin natin ay para ipakita sa kanila ang katibayan at hayaan silang mag-aral sa kanilang sarili kung paano nila patutunayan kung alin ang tama sa dalawang aral na hindi magkatugma. Bago po namin nalaman ang fundamental principle, ay wala po kaming idea na meron na nito. Kaya nung ako po'y kabataan, ako po'y nakikipag-diskurso o nakikipag-usap at minsan nakikipagtalo sa saksi, sa Iglesia ni Cristo, sa Mormons. Sinasabi ko, hindi ako Trinitarian, pero yung paraan ng aking pagdepensa sa aking paniniwala, nung inanalyze ko, bakit parang Trinitarian din naman? So, itong question na ito ay malaking katanungan sa isip ko. So, ano ba talaga ang dapat nating paniwalaan? Hanggang sa dumating po yung digital copy ng E.G. White CD-ROM. Yung unang edition ng E.G. White CD-ROM, ang nakalagay lang doon, writings ni Ellen White. Pagkatapos po noon, nung nagkaroon ng update noong 1998, idinagdag po nila yung writings ng pioneers. And then sometime later, 2020s, na-publish na rin po yung mga unpublished manuscript. So we now have, nasa atin na ngayon, ang majority ng mga published and unpublished manuscript na sinulat ni Ellen White at ng mga pioneers natin kasi makikita na natin siya sa archive. So hindi na tayo manghuhula, hindi na tayo basta na lang dapat maniwala. Kapag may pinakita sa atin na anumang quotation, meron na tayong kakayanan para imbestigahan kung ito ba'y totoo o hindi. So hindi natin i-discuss yung pangkalahatan, magdi-discuss lang tayo specific paano naitatag ang pundasyon ng pananampalataya ng Iglesia Adventista del Séptimo Día. So bago natin simulan, may nais akong basahin isang quotation. Sabi po dito sa Signs of the Times, June 24, 1889, gaano karami ang willing na patulugin sa higaan ng carnal security. Subalit, oras na para sa atin upang gumising mula sa pagkakatulog. Ang sabi ng apostol, hindi tayo sa gabi, hindi tayo sa kadiliman, kaya't huwag na tayong matulog katulad ng ginagawa ng iba, subalit tayo'y magbantay at maging matino. Gaano karaming mga Adventista ngayon ang naniniwala na sigurado na ang kanilang kaligtasan sapagkat sila'y miyembro ng iglesia. Sa nakakalungkot na realidad, hindi lamang po sa Adventista, sa halos lahat ng mga relihiyon ngayon, ay meron silang assurance na binibigay sa mga miyembro na hanggat nasa loob ka ng iglesyang ito, ay sigurado ang iyong kaligtasan. Ikinumpara nila ang iglesia sa isang bangka, na kapag nakasakay ka sa bangka, ay ikaw ay makakarating sa pangpang. Ikinumpara nilang iglesia sa isang tren, na kung saan ikaw ay pag nakasakay ka doon, makakarating ka sa iyong patutunguhan. So sabi po dito sa Testimonies Volume 2, nandito po sa kaliwa, kung mababasa nyo, men and women are in the last hours of probation, and yet are careless and stupid. Medyo matapang at matalim yung salita. Walang pakialam at stupido. And ministers have no power to arouse them, they are asleep themselves. Hindi kayang gisingin ng mga ministro ang mga natutulog na ito sapagkat ang mga ministro mismo ay tulog. Sleeping preachers preaching to sleeping people. Mga tulog na mga mensahero na nangangaral sa tulog ng mga tao. At kapag ang bulag ay nag-akay sa bulag, anong mangyari? Pareho silang mauhulog sa balon. So sa kasaysayan ng katotohanan dito sa lupa, alam natin na lagi itong nagsisimula saan? Sa katotohanan o sa pagtalikod? Magsisimula sa katotohanan. Hindi magkakaroon ng pagtalikod kung walang katotohanan. So sa panahon ni Adan at ni Eva,
Alam ba nila ang katotohanan? Sino ang teacher ni Adam and Eve? Si angel, mga angel, si Kristo mismo. Naisip niyo po ba yung pribilehiyo na ang kausap mo ay heavenly beings? Pero, kahit pa ganun yung kanilang pribilehiyo, nagawa nilang magkasala. At sumama ng sumama ang tao hanggang sa magdesisyon ng Diyos na lunurin ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Pero bago niya ginawa yon, ay tinawagan niya si Noe para ipanumbalik ang katotohanan at sa loob ng 120 taon ay paulit-ulit na sinasabi ni Noe na may darating na baha, magsisi na kayo. Pero anong ginawa ng mga tao kay Noe? Extreme ka. Saan ka nakakita na gumawa ng bangka sa taas ng bundok? At anong sinasabi mong dadating ang malakas na ulan, hamog lang naman ang meron tayo? So kung titingnan nila sa scientific data sa panahon nila, ang sinasabi ni Noe na pagka gunaw ng mundo sa pamamagitan ng baha ay isang imposibilidad. Ang lahat ng bagay ay nangyayari, katulad ng nangyari kahapon. Nakita na nila na lumakad yung mga hayop. Wala pa rin sumama. Yung mismong mga gumawa ng arka, hindi rin sumakay. At sa kanilang paniniwala sa mga leader na lang, nagsasabi mo, tingnan mo, nakapasok na yung hayop, wala namang nangyari. Kailan sila nagising sa katotohanan na tama si Noe? Noong nagsimula ng umulan. So sa lahat ng tao, natira ay 8. At pagkatapos na si Noah at ang kanyang pamilya ay masettle at dumami sa mundo, ano agad ang nangyari? Several hundred years lang ang lumipas. Nagtayo na sila ng Tore ni Babel. At ninais nila na pasinungalingan ang sinabi ng Diyos. Ano ba ang pangako ng Diyos? Hindi na niya muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha, kaya tuwing may makikita tayong rainbow sa langit, ayan ang katibayan na ang pangako ng Diyos na kailanman hindi na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Subalit katulad ng pandaraya ni Satanas kay Eva, ano ba sinabi ni Satanas? Sabi ng Diyos, mamamatay ka. Sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. Sabi ng Diyos, hindi na ulit babaha. Sabi ni Satanas, hindi. Huwag kang maniwala sa Diyos. Gumawa ka ng tore. At winasak ng Diyos ang tore, iniba ang mga lingwahe at nagkalat ang tao sa buong mundo. So, from that time sa panahon ni Noah, anong mangyayari dun sa mga tao na naapektuhan ng apostasiya? So kahit saang lugar sila pumunta, dala-dala nila yung kanilang paniniwala. Kaya po sa iba't ibang panig ng mundo, halos may pare-parehong kwento ng baha. At halos may pare-parehong kwento ng tungkol sa Diyos. So, dumating sa punto na kailangang panumbalikin ng Diyos ang katotohanan at tinawagan niya sino? Si Abraham. Pinaglakbay niya hanggang sa makarating sa Kanaan at lahat ng pangako ng Diyos ay ipinangako kay Abraham. At ang lahi niya ay dumami sa panahon ni Jacob. Pero anong nangyari? Napunta sila sa Ehipto. Sa panahon ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sila ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Ang karunungan ba tungkol sa tunay na Diyos, alam nila? Anong nangyari nung naging alipin sila sa Egypt? So yung knowledge tungkol sa tunay na Diyos, sa tunay na pagsamba ay nawala. So kailangan ulit tumawag ng Diyos ng magsasauli ng katotohanan ito at ang kanyang tinawagan ay si Moses. Nilid ni Moses ang bayan ng Diyos mula Egypt hanggang sa border ng Canaan, bagaman hindi siya nakapasok, hanggang kay Joshua at sa unang batch ng mga judges, sila'y sumasamba sa tunay na Diyos. Alam niyo po ba ang nangyari pagkatapos na mamatay si Joshua at yung mga unang judges na pumasok sa Canaan?
Pagkatapos ng henerasyon na ito, ano ang sabi sa Judges 2:7-10? Kung may Bible po kayo, pakibasa na lang. Sabi dito, "And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. And also that all that generation were gathered unto their fathers." So yung buhay na napumasok na kasabay ni Joshua at yung nabuhay pagkatapos pa ni Joshua na pumasok kasama niya ay nagsilbi sa Panginoon. At anong nangyari? "And there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which He had done for Israel." So pagkatapos ng mga unang pumasok sa Kanaan, ay bumangon ng panibagong henerasyon na hindi nakasali doon. So hindi na nila alam yung pinagdaanan ng unang henerasyon at anong nangyari. Sa Judges 2:11 and 12, "And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baalim. And they forsook the Lord God of their fathers and followed up other gods of the people that were round about them." Ilang henerasyon ang kailangan para magpalit sila ng paniniwala? Just the next generation. So, anong nangyari? So, kailangan ulit tumawag ang Diyos nang magsasauli ng kanyang katotohanan. At sinong tinawagan niya? Si Propeta Samuel. Kasi si Priest Eli ay hindi na nagagampanan ang kanyang gawain bilang saserdote sapagkat kanyang inispoil ang kanyang mga anak. Kaya't sila ay natatalo sa labanan. Kaso, anong nangyari sa panahon ni Samuel? Sabi ng mga Israelita, gusto namin ng hari. Sa unang hari, dinala ba sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Hindi pa. Kaso naging masyadong sakim sa kapangyarihan si Haring Saul, hindi na niya sinusunod yung kalooban ng Diyos, gumagawa na siya ng sarili niyang kalooban, kaya pinalitan siya ni Haring David. Ilang henerasyon ng hari ang kailangan lumipas para tumalikod ang bansang Israel? Pagkatapos mamatay ni Haring David, ang sumunod na anak sa kanya ay si Haring Solomon, na siyang nagdala sa Israel sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nagsisibay si Solomon? Yes. Nagsauli ba niya yung paniniwala sa Diyos? Yung epekto ng kanyang ginawa ay nagtuloy-tuloy, kaya't sa kanyang anak na si Rehoboam, nahati ang kaharian sa dalawa, Kingdom of Judah and Kingdom of Israel. Sad to say, wala ni isa man sa hari ng Israel, yung sa 10 tribes, ang naging tapat sa Diyos hanggang kamatayan. Marami sa kanila ay nagsisimula ng tama, naglilingkod sa Diyos, pero pagkatapos, susundan nila yung yapak nung nauna sa kanila. Sa kaharian ng Juda, ay merong mangilan-ngilan na mga nag-restore ng true worship. Hezekiah, Josiah, Joash. Pero, nung mamatay, di ba na pagkatapos na sila ay mahuli, mapunta sila sa Babylonia, napanatili ba nila yung kanilang pagsamba? Hindi. So from Babylon to Medo-Persia, nagkaroon ng decree si Cyrus na bumalik ang mga Israelita patungo sa Jerusalem. So sa panahon ni Ezra at ni Nehemiah, ay ipinasauli ng Diyos ang katotohanan tungkol sa tunay na pagsamba. Kaso, anong nangyari kapag namatay na yung mga reformador? Nakakakita po ba kayo ng pattern? Truth, apostasy. Truth, apostasy. Truth, apostasy. Truth, apostasy. Hanggang sa ipinadala na ng Diyos ang ultimatum, ang ultimate na magre-restore ng truth. At sino ito? Si Jesus, katulong ang kanyang mga apostol, ay pinalaganap ang sangkakristyanuhan. Ilang henerasyon lang din ang lumipas. At even buhay pa mga apostol, anong sabi ni Pablo? Buhay pa sila, ang espiritu ng Antikristo ay nagsimula ng gumawa.
hanggang sa naging paganong Kristiyano ang Iglesia Katolika. Kaya't muling tumawag ang Diyos ng mga magsasauli ng katotohanan, bagaman hindi buong katotohanan. So sino mga tinawagan niya? Ang mga tinatawag na reformador o ang mga protestante. Nagpatuloy ba sa pagre-reforma ang mga protestante? Sabi ni James White, it is a sad thing for reformers ceasing to reform. So kailangan tumawag ulit ang Diyos ng panibagong tao para buhayin ang katotohanan na tinawagan niya si William Miller, at doon pumasok yung Advent movement na tinatawag ding Millerites. Nung na-disappoint sila, marami ang kumalas at bumalik sa kailang gawain, tumalikod, pero merong natirang kakaunti at dito nagpasimula ang Seventh-day Adventist Church. Now, tanong, buhay pa ba ang pioneers natin? Patay na. Kung titingnan natin ang pattern ng bawat pagsasauli ng katotohanan, ano ang nangyayari kapag namatay na yung mga unang henerasyon? Hindi natin kailangang maging sobrang talino, kailangan lang nating tingnan yung pattern. So at this moment, ito po yung nais nating tingnan. Ang Iglesia Adventista ba ay nagpatuloy sa paglago sa katotohanan o tumalikod mula sa katotohanang ipinagkaloob sa kanila? Sa Jude 1:3, meron po diyang mensahe na pinapaabot sa atin. Tayo ay kailangan magsumikap na ano? Na makipagbaka para sa panampalataya na ipinagkaloob dati sa mga banal. Tandaan niya po, the kingdom of God suffereth violence and the violent take it by force. Hindi mo makukuha ang katotohanan kung hindi mo sisikaping makuha ito. Bakit po? Ano ang gagawin ni Satanas tuwing ipipresenta ang katotohanan? Gagawa siya ng paraan para ikaw ay madistract, para wag kang makinig. Gagawa siya ng prejudice laban doon sa nangangaral para wag mo siyang paniwalaan. Kaya kung hindi natin pagsisikapan, hindi tayo magko-contend. Hindi natin makukuha yung pananampalatayang ipinagkaloob sa mga sinaunang mananampalataya. So alin ngayon ang mga pananampalatayang pinagkaloob sa mga banal? So hindi ko po maiisa-isa lahat. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang overview. So, katulad ng sabi dito, the scripture which above all others had been both the foundation and the central pillar of the Advent faith was the declaration, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So, bilang isang Adventista, importante ba na alam natin ang doktrina ng 2,300 days? So, isa yan sa mga pillar. Ano pa? Sabi ni Ellen White pa rin sa Councils to Writers and Editors, the passing of the time in 1844 was a period of great events opening to our astonished eyes the cleansing of the sanctuary, transpiring in heaven, and having decided relation to God's will fall upon the earth also, the first, the second angel's message, and the third, unfurling the banner on which was inscribed the commandments of God and the faith of Jesus. In reality po, ang summary actually ng message natin bilang Adventist is the three angels message. Lahat po ng mensahe natin ay nakapaloob sa pabalitan ng tatlong anghel. Isa pa dito, sa landmarks was the temple of God and the ark containing the law of God, the light of the Sabbath of the fourth commandment, flash its strong rays in the pathways, and the non-immortality of the wicked is an old landmark. Ano ang ginagawa ni Satanas ngayon para sirain yung Sabat? Una, ginawa niyang Sunday. Ngayon, anong ginawa naman niya? Ginawa niyang sunrise to sunrise, sunrise to sunset. Ginawa niyang lunar Sabbath. So yung seventh-day Sabbath ay naging kalituhan na sapagkat maraming tagapagturo ngayon ang nagpipilit na sabihin ang ikapitong araw ay hindi naman talaga tunay na Sabbath ng Panginoon. Dapat ang Sabbath natin ay nakabase sa buwan.
Yun ba ang paniniwala ng pioneers? Hindi po. Malinaw sa kanila na ang 7-day weekly cycle ay simula sa Eden hanggang sa panahon ni Kristo, hanggang sa panahon natin ngayon, ay hindi na bago yung cycle. Bago-baguhin man ang kalendaryo, pero yung pagkatapos ng ikapito, ang kasunod po nun, unang araw. Ano pa? Sabi dito, the only safety now is the search for the truth, as revealed in the Word of God as for hid treasure. The subjects of the Sabbath, the nature of man, so non-immortality of the wicked, and the testimony of Jesus are the great and important truths to be understood. This will prove as an anchor to hold God's people in this perilous time. So, ini-emphasize lang po natin dito yung testimony of Jesus na alam natin, sabi sa Revelation, this is the spirit of prophecy. Hindi po ito tumutukoy specific dun sa librong may title na Spirit of Prophecy, but yung espiritu na nagbibigay ng inspirasyon para makapagsulat ang mga propeta ng kanilang mga panghuhula. What else? Ito ang isa pa sa landmark na kailangan nating bigyan ng atensyon. At dito po iikot yung ating presentation sa landmark na ito. Sabi ni Sister White, those who seek to remove the old landmarks are not holding fast. Yung mga nagsisikap na tanggalin yung mga lumang palatandaan ay hindi nangahawak ng matibay. They are not remembering how they have received and heard. Hindi nila inaalala kung paano nila ito tinanggap at napakinggan. Those who try to bring in theories that would remove the pillars of our faith, ang mga nagsisikap daw na magdala ng mga teorya na magtatanggal sa mga haligi ng ating panampalataya. Alin yung haliging yon? Concerning the sanctuary or concerning the personality of God or of Christ are working as blind men. So kapag merong tao na magdadala ng paggiba sa pundasyon ng panampalataya tungkol saan? Sa personalidad ng Diyos at personalidad ni Kristo, ito po ay mga bulag. Hindi nila, they are seeking to bring in uncertainties and to set the people of God adrift without an anchor. So kapag tinanggal mo yung foundation, ay katulad daw ito ng pagtanggal mo ng angkla, na kung saan kapag ang bangkay tinanggalan mo ng angkla, ay dadalhin siya sa laot ng alon. Hindi na siya nakasteady. Now, sa buong sangkakristyanuhan, ano ang pinakapundasyon ng pagiging Kristiyano? Aling katotohanan? Sabi po dito sa Desire of Ages, the truth which Peter had confessed is the foundation of the believer's faith. Ano po yung kinumpisal ni Pedro sa Mateo 16:16? Thou art the Christ, the Son of the living God. Ito ang pundasyon ng pananampalataya ng mananampalataya. It is that which Christ Himself has declared to be eternal life. Ang maniwala na si Kristo ay anak ng Diyos ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Kristo, upon this rock, I will build my church. In the presence of God and all the heavenly intelligences, in the presence of the unseen army of hell, Christ founded His church upon the living rock. That rock is Himself, hindi po si Pedro, His own body, for as broken and bruised, against the church built upon this foundation, the gates of hell shall not prevail. Linawin ko po. Ang pundasyon ng sangkakristyanuhan ay ang deklarasyon ni Pedro na si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Anumang doktrina na sisira sa pagiging anak ng Diyos ni Kristo ay saan nagtatayo? Sa bato o sa buhangin? So yan po yung ating lilinawin sa mga susunod nating mga discussion. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa ating pagtatatag ng Foundation of Faith. So, ang mga Seventh-day Adventist po ba ay galing sa iisang denomination? So kung hindi sila galing sa isang denomination, meron po ba silang differences of opinions and ideas and beliefs? Of course. Kahit nga sa ating mga Seventh-day Adventists, may iba-iba tayong
pagkaunawa, how much more yung galing sa iba't ibang mga denominasyon. Pero, yung mga pagkakaiba-ibang yon ay naayos nila at nagkaroon sila ng fundamental principle. At ayon sa kanila, paano ito nabuo at bakit ito binuo? Tingnan niyo po ha. Bakit binuo ang fundamental principle? Ito po yung reason. In presenting to the public the synopsis of our faith, we wish to have it distinctly understood that we have no articles of faith, creed, or discipline aside from the Bible. Hence, they refuse to adopt a church manual. Yung pioneers po natin yan ha. Kasi ayaw nila nang meron silang creed aside from the Bible. Dapat, Bible lang. We do not put forth this as having any authority with our people. Bakit merong ibang ganito yung belief? Kasi nga po, hindi po ito authoritative. Hindi nila ito ginawang test of fellowship. Nor is it designed to secure uniformity among them as a system of faith, but is a brief statement of what is and has been in 1872, they say, with great unanimity held by them. Because in 1889, the statement is different. It become what? Entire unanimity. So that would mean, during this time, nung sinulat ito, nagsisimula pa lang silang i-patch up dun sa iba pang merong difference. Pero majority ay nandun na sa paniniwalang yon. So anong reason bakit nila ito ginawa? Seventh-day Adventists have no creed but the Bible, but they hold to certain well-defined points of faith, for which they feel prepared to give a reason to every man that asketh them. So mga Seventh-day Adventists ay handang magbigay ng katibayan kapag tinanong sila kung ano ang kanilang pananampalataya. The following propositions may be taken as a summary. Summary lang po. Hindi pa ito yung kabuuan ha. Summary lang. At least meron kang overview kung anong pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist. The principal features of their religious faith upon which there is so far as known entire unanimity. Ito yung 1889. Kagaya ng sabi ko kanina, from 1872 na great unanimity, pagdating ng 1889, nagkaroon na ng entire unanimity. So balik po tayo. Ano po yung pinaniniwalaan nila from 1889 to 1914? So hindi po natin lalahatin, magfo-focus tayo dito sa 1 and 2. Yung second part po ng to, hindi natin discuss, mag-focus lang muna tayo dito. Anyway, ano yung specific na kanilang pinaniniwalaan sa panahon na buhay ang propeta? Ang sabi dyan, that there is one God. General knowledge and belief of every Christian, there is one God. But the one God that they believe in is what? Is a personal spiritual being. Pag sinabing ilan? So, merong isang Diyos, isang personal spiritual na being, the creator of all things, omnipotent, omniscient, and eternal, infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth, and mercy, unchangeable, and take note, the one God who is a personal and spiritual being is present everywhere by His representative, the Holy Spirit. The Holy Spirit is a part of the one God. And then, sabi nila that there is one Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, the one by whom He created all things and by whom they do consist. May karugtong pa po yung mahaba tungkol dun sa kanyang humanity at yung kanyang trabaho ngayon bilang mediator, pero magpo-focus lang muna tayo dito. Saan? Sa personality of God and Christ. So paano ngayon naitatag? Basta lang ba sila nagpulong, umupo dyan, tapos sinabing ito yung paniniwala natin? Ayon kay Sister White, many of our people do not realize how firmly the foundation of our faith has been laid. Marami ang hindi nakakaunawa kung gaano katibay ang pagkatatag ng pundasyon ng ating pananampalataya. Isa po sa lagi kong china-challenge kapag ako'y nakakabisita sa mga Adventist churches.
Just to test. Pwede niyo pong subukan kung kayo ay mapunta sa mga Adventist church. Pwede niyong tanungin, sino ang kilala nila sa mga pioneers? Majority sa mga tao ang babanggitin nila si Ellen White at si James White. Tanungin mo, sino pa? Sino pa? Now, imagine you being a Filipino. Pero hindi mo kilala si Jose Rizal. Naalala niyo yung naging trending sa sa PBB? Yung tinatanong si Gombursa, ang sabi ng mga contestant, Majoha. So how the new generation forget yung nagtatag ng kanilang kalayaan? Ganun din po sa Iglesia Adventista ngayon. Majority ng mga miyembro ay hindi nga kilala sino yung nagtatag ng pundasyon ng ating pananampalataya. So, how do we expect na alam nila yung truth kung hindi nila alam kung sino yung mga taong involved sa pagtatayo nito? Ayon kay Ellen White, sino-sino yung mga kasama niya? My husband, James White, Elder Joseph Bates, Father Pierce, Elder Hiram Edson, and others who were keen, noble, and true were among those who, after the passing of time in 1844, searched for the truth as for hidden treasure. Sino si husband? James White. Kilala siya bilang the Apostle Paul of the Seventh-day Adventist Church. Sino si Joseph Bates? He's a Navy captain na kilala siya bilang nagtaguyod ng Seventh-day Sabbath. Although hindi siya yung unang tumanggap, pero siya yung pinaka-masigasig. Sino si Father Pierce? Hindi ko ganun kakilala, pero isa yan sa mga pioneers nila. Si Elder Hiram Edson. Yung nakakita ng vision habang sila ay naglalakad sa maisan. But the reality is, karamihan ng Seventh-day Adventist ngayon, hindi alam ang kwento ng kasaysayan ng ating iglesia. Ano nga po yung saying? Those who forget history are bound to repeat it. When I was young, when I was in high school, sabi ko sa sarili ko, ano ba naman itong teacher ko? Bakit ba naman isinasali pa ang Philippine history, Asian history, world history? Ano bang silbi niyan sa buhay ko? So later on, ako po'y nangangaral na, saka ako na-realize kung gaano kahalaga ang kasaysayan para alam natin saan tayo patungo. Kung nasaang bahagi na tayo ng kasaysayan at saan tayo pupunta. At take note, paano nila hinanap? Katulad ng paghahanap ng nakatagong kayamanan. Sino nang nakaranas mag-treasure hunting? Ang isang araw po ba tapos na sa treasure hunting? 2 araw? Isang buwan? Napagod ka na, ilang buwan ka nang naghahanap, wala ka pang nakukuha. So doon ikinumpara yung pagtatatag ng pundasyon ng pananampalataya at katotohanan. Hinanap nila itong katulad ng paghahanap ng nakatagong kayamanan. Ano po ibig sabihin nun? Hindi madali ang pinagdaanan. Gaano kahirap doon pinagdaanan nila? Sabi ni Ellen White, I met with them and we studied and prayed earnestly. Often, we remained together until late at night and sometimes through the entire night, praying for light and studying the Word. Honestly speaking, anyone, may makaka-relate ba sa akin nung nabahaginan tayo nitong liwanag na ito, ay hindi ka nakapakali hanggat hindi mo inaaral ang lahat ng bagay na pwede mong aralin? Na hindi ka makakatulog dahil gusto mo pang mas marami pang malaman? At hindi ka mapapakali na ikaw lang ang nakakaalam, gusto mong meron kang bahaginan? That's the same thing na nangyari sa kanila. Hindi sila natutulog hanggat hindi nila natatapos ang kanilang usapin. Pero natatapos ba lahat? Hindi. Kasi dumadating sa punto na kailangan nila maghiwa-hiwalay muna. Wait, time out. Hindi na tayo nagkakasundo. Again and again, these brethren came together to study the Bible in order that they might know its meaning and be prepared to teach it with power. So they are not searching the Word of God to prove their point. They're searching o nagsasaliksik sila hindi para patunayan yung nasa isip nila. Nagsasaliksik sila para malaman anong sinasabi ng Biblia.
Dumadating ba sa punto na lahat ng paraan ginawa na natin pero hindi pa rin natin maintindihan? Sabi dito, when they came to the point in their study where they said, we can do nothing more. Lahat na ng paraan, in-exhaust natin, hindi pa rin natin makuha. Ano ang mangyari? The Spirit of the Lord would come upon me, I would be taken off in vision, and a clear explanation of the passages we had been studying would be given me with instruction as to how we were to labor and teach effectively. So, alin ang nauna? Vision or study? So, napansin niyo po, hindi sila dependent sa vision ni Sister White. Dumadating lamang po yung vision kapag nakarating sila sa dead end na hindi na nila maintindihan at hindi na sila magkasundo doon sa kanilang pinag-aaralan. At kinukumpirma ng vision yung napag-aralan nila. Kaya nga po, anong sabi? Thus, light was given that helped us to understand the scriptures in regard to Christ, His mission, and His priesthood. So I'd like you to take note of this very important statement in red. A line of truth extending from that time, what time? What time? From the time after the disappointment to the time when we shall enter the city of God was made plain to me. Ano daw yun? Line of truth. So, konektado, isang linya ng katotohanan ay ginawang payak kay Sister Roy para ano? Para ibigay niya sa iba ang instruction na binigay ng Diyos. Pero dumadating sa punto na hindi rin niya naintindihan at sinabi niya na I was in this condition of mind until all the principal points of our faith were made clear to our minds in harmony with the Word of God. So hindi nila tinitigilan na aralin ang salita ng Diyos hanggang sa maging malinaw sa kanilang kaisipan ang kanilang posisyon. So ano ba yung ibang mga terminong ginamit na kasing kahulugan ng salitang pundasyon? Sabi ni Ellen White, as a people, we're to stand on the platform of eternal truth that has withstood test and trial. We're to hold to the sure pillars of our faith. The principles of truth that God has revealed to us are our only true foundation. The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church, the fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years. And one of the landmark under this message was the temple of God, the non-immortality of the wicked is an old landmark. So, binigyan ko lang po ng termino na kapag nabasa natin itong mga ito, ang tinutukoy nito ay iisang bagay. Principal points of our faith, platform, pillars, principle of truth, foundation, fundamental principles, and landmarks. Ito yung katotohanan na itatag sa pamamagitan ng kanilang pag-aaral ng Biblia at ito ay nasummarize saan? Doon sa inilistang fundamental principles. Pwede bang baguhin ang pundasyon? Pwede ba nating palitan? Sabi ni Ellen White, as a people, binasa natin to, the principles of truth that God has revealed to us are our only true foundation. They have made us what we are. The lapse of time has not lessened their value. We have a truth that admits of no compromise. Shall we not repudiate everything that is not in harmony with this truth? Hindi nabawasan ang importansya ng katotohanang pinagkaloob sa kanila sa paglipas ng panahon. Anong mangyari sa darating na hinaharap? In the future, deception of every kind is to arise, and we want solid ground for our feet. So darating ang pandaraya at kailangan natin ng matibay na matatapakan. Alin yung matatapakan natin matibay? We want solid pillars for the building. Not one pin is to be removed from that which the Lord has established. So again, sinong nag-aral? Pioneers. Pero sinong nagtatag? The Lord. The enemy will bring in false theories, such as the doctrine that there is no sanctuary. Is it happening now?
Are the Adventists today are ignorant of the sanctuary doctrine? This is one of the points in which there will be a departing from the faith. Where shall we find safety? So if you want to have your feet standing on the solid foundation, saan ka hanap? Saan ka dapat tumayo? Anong sagot ni Sister White? Saan natin matatagpuan ang kasiguruhan maliban sa mga katotohanan na ipinagkaloob ng Diyos sa nakalipas na 50 taon? Pabalik. At kapag pinatunayan daw ng Diyos ang isang katotohanan, anong mangyari sa katotohanan? When the power of God testifies as to what is truth, that truth is to stand forever as truth. Pag sinabing truth, hindi mo pwedeng sabihin, pwede kong baguhin, pwede kong dagdagan. Pwedeng mas maging maliwanag pa, madagdagan yung detalye, pero yung pinakapundasyon, hindi mo siya pwedeng baguhin. No after suppositions contrary to the light God has given are to be entertained. Men will arise with interpretations of scriptures which are to them truth. Dadating ang mga tao na sasabihin nila, ito ang sabi ng kasulatan, ito ang katotohanan, but which are not truth. Para sa kanila katotohanan, pero sa realidad, hindi siya katotohanan. The truth for this time, panahon nila, God has given us as foundation for our faith. And take note, kanino galing ang truth? He Himself has taught us what is truth. Anong sabi niya? The evidence given in our early experience has the same force that it had then. The truth is the same as it ever has been. And not a pin or a pillar can be moved from the structure of truth. Kailan nagpasimula yung truth? That which was sought for out of the word in 1844, 45, 46 remains the truth in every particular. Hindi po nabago yung katotohanan ng 1844, 45, at 46. That which was truth then is truth today. Kung totoo yan noon, totoo yan ngayon. Hinahalimbawa po namin ito sa principle ng mathematics. Kapag sinabi mong 1 plus 1 equals 2, at ikaw ay papasok na sa algebra, yung basic arithmetic yun, di ba? 1 plus 1 equals 2. Pag pumasok ka sa algebra, mag-iiba na ba yung principle ng 1 plus 1 equals 2? Paano pag nag-trigonometry ka na? So habang dumadating ka sa mas mataas na linya ng matematika, yung pundasyon ay hindi nababago. Kaya kung ano yung totoo sa panahon nila Sister White, totoo pa rin siya hanggang ngayon. The truths given us after the passing of 1844 are just as certain and unchangeable. Ano daw po? Yung mga katotohanan na ibinigay pagkatapos ng 1844 ay kasing sigurado at hindi mababago as when the Lord gave them to us in answer to our urgent prayers. The visions that the Lord has given me are so remarkable that we know that what we have accepted is the truth. This was demonstrated by the Holy Spirit. Light, precious light from God, established the main points of our faith as we hold them today. 1906. Bakit nalagyan natin ng date? Kasi napaka-importante na makita natin kailan sinabi, para sa kanino, hanggang saan, hanggang kailan. That which was truth in the beginning is truth now. Ngayon, pwede bang may madagdag na katotohanan? Pwede hindi? Pwede. Bakit? Yung katotohanan dati, sa simula, ay katotohanan pa rin ngayon. Pero yun lang ba ang katotohanan? Ang sabi dito, although new and important truths appropriate for succeeding generations have been open to the understanding. Merong mga bagong nabuksang katotohanan. Pero anong sabi? The present revealings do not contradict those of the past.
Every new truth understood only makes more significant the old. Napakasimple pala. Kung gusto mong malaman kung totoo yung itinuturo ngayon, tingnan mo kung walang binabanggang katotohanang na-establish sa panahon ng pioneers. May nagturo sa inyo, ang Sabat nakabase sa buwan. Ano ang sabi sa panahon ng pag-aaral ng pioneers? Ang Sabat ay nanatili sa ikapitong araw. So doon pa lang, madali mo nang marirecognize na hindi tama yung tinuturo sa'yo. O may nagturo sa inyo, hindi susunugin ng Diyos ang mga tao sa impyerno. Bago sila sunugin, patay na sila. Ayun ang sabi doon sa fundamental principle. Habang sila'y buhay, sila'y itatapon sa dagat-dagatang apoy. So kapag pumasok yung mensaheng yun, alam mo na hindi ito katotohanan sapagkat hindi pwedeng baguhin ng bagong doktrina yung lumang katotohanan. Pwede siyang magdagdag ng panibagong liwanag, pero hindi niya pwedeng tanggalin o baguhin yung naunang liwanag. May mga sumubok bang baguhin ang pundasyon? Panahon pa lang ni Ellen White, sinubukan na. Sino-sino tong mga to? Sa Early Writings 259, nagpakita sa isang vision. Sabi dito, I was again brought down through these messages and saw how dearly the people of God had purchased their experience. It had been obtained through much suffering and severe conflict. God had led them along step by step until He had placed them upon a solid, immovable platform. So the foundation of faith is a solid, immovable platform. May sumubok bang baguhin ito? I saw individuals approach the platform and examine the foundation. Kita niyo naman yan. Tinignan nila, may kaunting dito. Merong hindi magandang pagkalagay. Some with rejoicing immediately stepped upon it. Ay, tama ito. Pumunta doon sa platform. Others commenced to find fault with the foundation. Yung iba naghanap ng mali doon sa pundasyon. They wished improvements made and then the platform would be more perfect and the people much happier. So kung babaguhin natin ito, mas magiging masaya yung mga tao, mas magiging maayos ito. Pero anong nangyari? So yung mga nasa platform, some stepped off the platform to examine and declared it to be laid wrong. Ay, oo nga, may mali nga dito. But I saw that nearly all, may mga kaunting bumaba at nagsabing may mali. Pero ang karamihan ay nanatili doon sa plataforma at pinakiusapan yung mga tao na bumaba, natigilan ang kanilang pagrereklamo sapagkat ang Diyos ang siyang gumawa at sila'y nakikipaglaban sa Kanya. Ano ang ginawa ng mga nakatayo sa plataforma? They recounted the wonderful work of God which had led them to the firm platform and in unison raised their eyes to heaven and with a loud voice glorified God. So during sa time ni Ellen White, some people tried to change the foundation, but the majority stood firm. Kumusta kaya sa panahon natin ngayon? Pareho pa rin ba o iba na? And during that time, merong isang ma-impluwensyang tao ang talagang sinikap at sinubukang baguhin o palitan ang pundasyon. Sabi ni Ellen White sa 1 SM 204, in a vision of the night, I was shown distinctly that these sentiments have been looked upon by some as the grand truths that are to be brought in and made prominent at the present time. I was shown a platform braced by solid timbers, the truths of the Word of God. Someone high in responsibility in medical work was directing this man and that man to loosen the timbers supporting this platform. So specifically, sino to? Si Kellogg. Sinisikap niyang baguhin yung pundasyon ng pananampalataya. Sinisikap niyang sabihin na mali yung paniniwala doon sa foundation of faith. Then I heard a voice saying, where are the watchmen that ought to be standing on the walls of Zion? Are they asleep
Yung binasa natin kanina, sleeping preachers, preaching to sleeping people. Andito na si Kellogg, sinisira na niya, at anong ginagawa ng mga ministro? Tulog. This foundation was built by the master worker and will stand storm and tempest. Will they permit this man to present doctrines that deny the past experience of the people of God? The time has come to take decided action. Dahil hindi nga nagbabantay ang mga bantay, kailangan pang si Ellen White ang siyang magdeklara na kailangan natin gumawa ng aksyon. So, dito tayo papasok sa napakasimpleng tanong. Ang mga sinaunang Adventista ba ay tama o mali? But take note of one important fact. May isang importanteng katotohanan na huwag nating kaliligtaan. Sa panahon ng pioneers, may propeta wala. Pinag-usapan ba nila ang tungkol sa pagkakilala sa Diyos at kay Kristo? Tama ba o mali ang pagkakilala nila? So dito papasok yung tanong. Kung tama sila at naiba ngayon, alin ngayon ang tama? Ay, di mali ngayon. Pero kung tama ngayon, lalabas, mali sila. Ibig sabihin, ang Seventh-day Adventist Church ay mali sa pagkakilala sa Diyos habang buhay ang propeta. Now, sabi ni Ellen White sa record book, page 54, the truth is now made so plain that all can see it and embrace it if they will. Sobrang payak na, madali nang intindihin at pwede nang tanggapin kung nanaisin. But it needed much labor to get it out clear as it is, and such hard labor will never have to be performed again to make the truth clear. So ganun siya ka-confident na tama na ang ating pundasyon, hindi na kailangan paghirapan pa ng mga susunod na henerasyon. Kaso, and ayon sa kanyang sariling statement, our position looks very clear. We know we have the truth. Confident siya na nasa kanila ang katotohanan. So ano ngayon yung in-instruct ng Diyos sa kanya para panatilihin ang katotohanang na itatag sa panahon ng mga pioneers? I have had presentations regarding the deceptions that Satan is bringing in at this time. I have been instructed that we should make prominent the testimony of some of the old workers who are now dead. So anong pinapaulit? Yung mga testimonya ng mga sinaunang Adventistang namatay na. Let them continue to speak through their articles as found in the early numbers of our paper. These articles should now be reprinted that there may be a living voice from the Lord's witnesses. Kaya ko po tinatanong kanina kung kilala ba natin ang mga pioneers. Kasi paano natin masasabi na i-reprint natin yung kanilang mga gawa na hindi natin alam kung sino sila? And the history of the early experiences in the message will be a power to withstand the masterly ingenuity of Satan's deceptions. This instruction has been repeated recently. I must present before the people the testimonies of Bible truth and repeat the decided message given years ago. So kapag po kami tinatanong, ano bang mensaheng dala-dala nyo? Ang sinasabi lamang po namin kung ano yung mensaheng ipinagkaloob sa mga sinaunang Adventista. Hindi po kami nagnanais na gumawa ng bago naming doktrina. Ang nais lang namin ay masunod yung sinabi ng Panginoon na ulitin natin ang mga aral na pinagkaloob sa mga nagtatag ng ating iglesia. And during that time, meron pang naiiwang buhay. A few are still alive who passed through the experience gained in the establishment of this truth. God has graciously spared their lives to repeat and repeat till the close of their lives the experience through which they passed, even as did John the Apostle, till the very close of his life. So kahit matatanda na sila, pwede mo pa rin silang tanungin sapagkat sila ang nakakaalam paano nangyari ang mga bagay na ito. And the standard bearers who have fallen in death are to speak through the reprinting of their writings. I am instructed that their voices are to be heard. They are to bear their testimony
as to what constitutes the truth for this time. So we want to know the truth. Let us ask our pioneers. But there is an argument circling around Adventist circles that Sister White matured in her idea and she changed her belief. May mga nagsasabi po na si Sister White ay nagpalit ng kanyang paniniwala. Dati yun yung paniniwala ni Sister White, pero later on, naging ganito na. So tanungin natin si Ellen White mismo tungkol sa kanyang posisyon kung siya ba ay nagbago. Kasi sabi ng mga ministro ngayon, nagbago ng posisyon si Ellen White. Ano naman ang sabi mismo ni Ellen White? Sabi niya, I understood that some were anxious to know if Mrs. White still held the same views that she did years ago when they had heard her speak in the Sanitarium Grove in the Tabernacle and at the camp meetings held in the suburbs of Battle Creek. I assured them that the message she bears today is the same that she has borne during the 60 years of her public ministry. Anong assurance niya? Kung ano yung mensahe niya ngayon, ayun yung parehong mensahe na dala-dala niya sa loob ng 60 taon ng kanyang ministeryo. She has the same service to do for the master that was laid upon her. She receives lessons from the same instructor. The directions given her are, make known to others what I have revealed to you. Write out the message that I give you, that the people may have them. This is what she has endeavored to do. The same service, the same instructor. So do you think magkakaroon ng pagpapalit sa aral niya na pareho naman yung nagtuturo sa kanya? And sa kanyang diary, sabi niya, I am now looking over my diaries and copies of letters written several years back. The people must have these things to revive past history. Anong pinapaulit sa atin? Buhayin ang nakalipas na kasaysayan, that they may see that there is one straight chain of truth without one heretical sentence in that which I have written. Kanina binasa natin, there's a line of truth from that time to the time when the people shall enter the city of God. And then there's a straight chain of truth without one heretical sentence. So nagpalit siya ng paniniwala o hindi? Kung nagpalit siya ng paniniwala, lalabas yung mga una niyang sinabi ay mali. Pero ulit-ulit niyang sinasabi, hindi ako nagpalit. I should be an unfaithful watchman were I to hold my peace when I see the very foundations of our faith being torn away by those who have departed from the faith and who are now adrift without an anchor. In this time, when the false doctrines are being taught, we are to teach the same truth that we have taught for the past, what is half century? 50 years. So try to search for the keyword 50 years, half a century, and you will know that she is referring to the same principles of faith. I have not changed my faith one jot or one tittle. So how dare ministers today declare that Ellen White changed her views? So sino paniniwala natin? Yung tao mismo na nagsasabing hindi siya nagpalit o yung mga ministro ngayon nagsasabing nagpalit siya ng kanyang pananampalataya? So to summarize, ano ang sigurado? The platform is the same today as it was in the beginning. The landmarks remain unchanged. The pillars of truth are still the ones God gave the pioneers through Bible study and testimony of the Spirit between 1844 and 48. And the foundation is still as strong and secure as it was when it was built. Hindi na bago ang pundasyon. Ganun pa rin siya kalakas. And present truth does not change over the years because truth is unchangeable. Pwede siyang magdagdag ng detalye, pero hindi niya babaguhin o babawasan yung lumang katotohanan. And one clear thing, Sister White did not change her teachings. So what was her message before her death? Yeah.
Sabi niya sa manuscript 1, 1915, few months before she died, I tell you now that when I am laid to rest, great changes will take place. I do not know when I shall be taken, and I desire to warn all against the devices of the devil. Anong mangyari pag namatay siya? May malaking pagbabagong mangyayari. So, alin yung nabago? Pag inisa-isa natin yung nabago, hahaba pa yung discussion natin. Mag-focus lang tayo muna sa isa dahil dito nakasentro ang ating pag-uusap. Sabi niya muna, bago yung 1915 na kanyang prediction, nag-prophesy siya noong 1903. Tipid niyo po, 1903 pa. Sabi niya, the principles of truth. What is the principles of truth? The foundation of faith, the landmarks, yun yung tinignan natin kanina, di ba? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be, ibabasura pala yung itinatag nilang prinsipyo ng katotohanan, yung foundation of faith, tatanggalin. Our religion would be changed. Babaguhin ang ating relihiyon. Paano kayo magbago ng relihiyon? And the fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. So ano ang sinasabi nila sa amin na nangahawak doon sa foundation of faith? Offshoot, lobo, kung ano-anong mga derogatory words ang sasabihin nila. Because we hold to the faith that was once delivered to the saints that have sustained the work for the last 50 years. Now, ito yung pinaka-focus natin, hindi pa natin ito i-detalye. Gusto ko lang makita ninyo na the fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. A new organization would be established. Books of a new order would be written. A system of intellectual philosophy would be introduced. So let's compare the God of the pioneers and the God of the modern Seventh-day Adventists. Hindi po ito sa paninirang puri sapagkat official po itong statement na ito, hindi po natin ito inimbento. Ang original belief ng pioneers natin is, there is one God. Ang bagong belief po ay nanatiling, there is one God. In the surface, pareho magkaiba. Pareho in the surface. But yung one God sa pioneers natin is a personal spiritual being. Pag sinabing ilan? Isa. Sa bagong Adventist, yung one God naging Father, Son, and Spirit, naging unity of three co-eternal persons. So do you think the God of the pioneers is the same God of the modern Adventist? Yung one na isa ay yung naging one na tatlo. So we will go into details later this evening. Pero pinapakita lang natin na kapag naintindihan natin na merong difference dito, alin ngayon sa dalawang belief na ito ang merong katibayan mula sa kasulatan. Ano ngayon ang declaration ng mga leaders ng Seventh-day Adventist Church? Sabi ni William Johnson, Adventist beliefs have changed over the years under the impact of present truth. Ano yung nabasa natin kanina? Present truth does not change yung former truth. And according sa kanya, most startling is the teaching regarding Jesus Christ, our Savior and Lord. Many of the pioneers, including James White, Jane Andrews, Uriah Smith, Waggoner, held to an Arian or semi-Arian view, that is, the Son at some point in time before the creation of our world was generated by the Father. Likewise, the Trinitarian understanding of God, now part of our fundamental beliefs, was not generally held by the early Adventists. Even today, a few do not subscribe to it. So, pag-amin ng SDA theologian na yung sinaunang Adventista ay hindi nanghahawak doon sa Trinitarian understanding. Hindi po ito paninirang puri, ito ay from their own admission. Ano pa ang sabi? Most of the founders of the Seventh-day Adventist Church would not be able to join the church today if they had to subscribe to the denomination's fundamental beliefs.
Most specifically, most would not be able to agree to belief number 2, which deals with the doctrine of the Trinity. So kung buhay daw si James White, si Wagoner, si Loughborough, hindi na sila bahagi ng church kung pipilitin silang mag-subscribe sa Trinity. Kaya dito na yung tanong. This is an honest question. So Jerry Moon, who is the author, one of the authors of the book Trinity, made a revelation, a reality. Sabi po niya, that most of the leading SDA pioneers were non-Trinitarian in their theology has become an accepted Adventist history. Ano po yung malinaw? Na ang mga SDA pioneers ay non-Trinitarian, yan ay kinikilalang bilang bahagi ng kasaysayan ng Adventista. So hindi tayo nag-iimbento, hindi natin sinasabi na kami lang ang nagsabi na ng Trinitarian sila. Hindi po. Mga researchers mismo ng Adventist Institution ang nagsabi na ang mga pioneers ay hindi Trinitarian. That's plain and simple. Surprising as it sounded to most Adventists 40 years ago when Irving Gain wrote an MA thesis on the topic. So dahil nga natabunan na yung belief ng pioneers, most of the Adventists today thought that when the Adventist Church came into being, Trinitarian na kaagad ang Adventist Church. So all you have to do is look at the history and you will see that there was a change from the belief of one God who is a person, who is a being, to one God who is a unity of three co-eternal persons. So that is not the same God. Now, this is the basic question. Honest po yung question niya, hindi ito pakikipag-away o paninira. Ito po ay question niya mismo, which is the reality. Sabi niya, as one line of reasoning goes, either the pioneers were wrong and the present church is right. Take note. Kung mali, either. Pwedeng, kung ang mga sinaunang Adventista ay mali at ang makabagong Adventista ay tama, or yung sinaunang Adventista ay tama at ang makabagong Adventista ay tumalikod mula sa katotohanan. Hindi pwedeng parehong tama. Kung tama ang isa, mali ang isa. So how do we know alin ang tama? Can we believe? Pwede ba nating paniwalaan na ang sinaunang Adventista na nag-aaral ng gabi-gabi, ng buong magdamag, kasama ang propeta, na kapag dumating sa punto na hindi nila maunawaan, ay magiging lito sa pagkilala sa kung sino ang Diyos? Can we believe that the pioneers with the prophet were wrong, while the modern Adventist without the prophet is right? Ano yung payo sa atin? Never seek to remove one landmark that the Lord has given His people. The truth stands firmly established on the eternal rock. Foundation that storm and tempest can never move. Huwag nating alisin yung palatandaan. Let none seek to tear away the foundation of our faith. The foundations that were laid at the beginning of our work by prayerful study of the Word and by revelation. Upon these foundations, we have been building again for the last 50 years. Napansin nyo na, paulit-ulit na lang. Bakit nandun yung emphasize? Kasi yun yung time na na-establish ang truth. Men may suppose that they have found a new way and that they can lay a stronger foundation than that which has been laid. Pwedeng isipin ng mga tao na makakatagpo sila ng mas matibay na pundasyon. But this is a great deception. One foundation can no man lay than that which has been laid. At ano yung assurance? One thing is certain, is soon to be realized. The great apostasy, which is developing and increasing and waxing stronger, and will continue to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout. We are to hold fast the first principles of our denominated faith and go forward from strength to increased faith. So saan tayo pinapabalik?
Sa foundation that was established 50 years ago. Sa last 50 years nung sinusulat ni Ellen White yung mga quotations. And take note po, gaano ka-confident si Ellen White sa position ng Seventh-day Adventist Church. Sabi niya, in reviewing our past history, having traveled over every step of advance to our present standing, I can say, praise God. Why? Because as I see what the Lord has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. So how significant it is na alam ng Seventh-day Adventist member ang history ng church. Ang passion kasi, binabasa ito ngayon, pero hindi siya In connection with the original doctrine. So that's why the question is, did we progress or did we apostatize? So bilang mga Seventh-day Adventists, it is very important to know alin yung truth. Because we are given the message of the last message of mercy. And we are told to proclaim, to fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. And worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Who is this God that we should fear? So, later po, aaralin natin kung ano yung katibayan ng mga sinaunang Adventista, bakit sila naniniwala na ang isang Diyos ay isang persona at hindi tatlong persona. So, doon lamang po tayo sa ngayon at pagpalain po tayo lahat.